Patay tayo dyan, wala tayong ano. Sheesh. Boss, wala kayong RFID? Wala eh. Kaya walang RFID, Bukawi exit po tayo dadaan. Bukawi exit, sige. Thank you. Thank you. Hindi na pala pwede ang walang RFID ngayon dito sa expressway. Effective September 1 yun, nagsabi dun sa nakasulat. Yun naman kasi sabi itong motor na to, kaya walang RFID. Last ride kay SRK, babay na SRK. Cash lane na simula nung September 1. Ayan, sa mga nagbabalak mag-expressway dyan ng walang RFID, hindi na kayo pwede pumasok kapag ano, kapag wala kayong RFID. Hindi na kayo makakapasok ng expressway. Kailangan to naka-RFID na kapag papasok ng expressway. Patulad kanina, sinabihan ako kanina, kapag walang RFID dun daw sa Bukawi exit, so it means pwede pa rin ata ang walang ano, ang walang RFID. Pero nire-record na lahat na kailangan may RFID para less na yung cash lane. Ang problema lang nito, yung mga nasa cash, yung mga ano dun, tao dun, mawawalan ng trabaho, diba? Kasi wala na nagka-cash lane eh. Ang mangyayari, magiging RFID. Kaya yun. Alright guys, di pa pala ako nakakapag di pa pala ako nakakapag intro. Intro muna ako ah. So what's up guys, Boy Motovlog here again. Ayan, nandito tayo ngayon sa may NLEX Marilao. Pinabagtas natin ang NLEX Marilao ngayon, going to south. Dahil ngayong araw na to, samahan nyo ako, dadalhin ko si SRK 400. Ibabalik na natin to sa QJ Motors sa may 10 Avenue, Caloocan. After nun, dadiretso ako doon kila kuya sa kanilang, sa may salute, sa may Sentries. Doon ako dadiretso guys mamaya para pumunta sa ano nila, sa event. Merong event sila kuya bago sila bumiyahe ng Philippine Loop. Ayun, ride safe sa inyo mga kuya, kay Boy P tsaka kay Motor ni Juan. Be safe and naway gabayan kayo ni Lord sa inyong biyahe. Marami nagko-comment sa akin sa YouTube, napansin ko. Marami nag-comment na ipapipe ko naman daw, sabi. Sige, tignan natin sa susunod guys kung pwede natin kausapin yung mga brand ng mufflers katulad ni Triton, kay Boss Eric. Boss Eric, shoutout po. Dami kasi nagre-request dito ng sound check ng naka-muffler. Yan yung gusto ng mga followers natin, mga subscribers. Nagbabagal na ako dito kasi malakas yung hangin. Baka hindi nyo ako marinig sa sa mic. Ayan, tumatakbo tayo ng 80-84 ngayon. Hindi tayo nagmamatuloy. Last ride ko na to kayo kay SRK. Para meron pa tayo may content dito sa SRK. Actually guys, pagdating sa riding riding style, riding position, actually ngayon ko na lang siya ulit nagamit, pero komportable siya gamitin para sa akin kasi nakataas yung handlebar, nakataas yung kamay ko dito. Ayan, hindi ako yung nakayuko na nakaganon, no? Sakto lang yung unya, hindi talaga yung yuko. Siguro para akong
naka NK400. Sa NK400 kasi mahaba kasi yung ano niya, yung hand grip, yung mismong handlebar niya mahaba. Ito hindi naman masyado mahaba to, saktuan lang. Tsaka kagandahan dito sa motor na to, napakagaan ng motor na to. Sarap talaga magka big bike. Ngayon na lang ulit nakapag expressway. Sarap bumiyahe ng ganitong oras. Buti na lang nagpakita na rin yung araw. Uy, thank you Lord. Siyempre pinag-pray natin yan na sana mag-umulan ngayong araw na to. Kasi nga may biyahe ako. Ang problema kasi dito guys paulan-ulan kasi sa tingin ko isang linggo na mahigit umuulan dito sa Luzon. May dalawang bagyo nga kasi diba, sa east tsaka sa west. Merong bagyo. So yun guys, kung hindi nyo pa napapanood yung review vlog ko dito regarding sa SRK 400, check nyo guys sa Facebook page natin tsaka sa YouTube. Meron na yan, pinost ko na yan. So ito, short video, short clips lang naman to, or short video na gagawin ko. Quick ride with SRK 400 dito sa NLEX. Kamusta nga ba siya kapag long ride? Kamusta nga ba siya kapag mga short ride? Katulad na ito, di naman to long ride actually short ride lang naman to. Kasi from Santa Maria, Bulacan to Caloocan lang naman yung biyahe natin. Mabilis lang kasi naka-expressway tayo. Uy, night. Naka-night din tayo ngayon Night air. Babagal lang ako at ako yung nag-vlog. Mamaya guys, bibigyan ko kayo ng mga medyo mabibilis na shots mamaya pag medyo malapit-lapit na tayo. Papasalamat ako sa inyo sa mga nagko-comment dyan, sa mga nagbibigay ng advice pag tayo nagre-review ng motor. So maraming salamat sa inyo dahil nanonood kayo sa ating vlog. And sa mga hindi pa nakasubscribe dyan guys, please don't forget to like and subscribe our YouTube channel, and also follow my social media accounts katulad ng Facebook and TikTok. Meron tayong TikTok, nagpo-post din tayo dyan ng mga short videos. So yun guys, sana nabigyan ko kayo ng kahit pa paanong ride dito sa SRK 400. Kasi may mga nagbabalak kasing kumuha na ito. Katulad yan, may nag-comment kasi sa atin na about sa SRK tsaka sa NK400. Sana nabigay ko yung video na gusto nyong malaman about sa SRK 400. For me talaga guys, isa to sa pipiliin ko tong motor na to kapag nag-upgrade ako ng motor, pag bibili ako ng big bike. Kasi ang ganda ng tunog na ito actually. Ito talaga yung pinaka-nagustuhan ko dito. Yung gaan niya, yung engine. Pakinggan nyo yung engine ano siya, hindi siya yung parang magaralgal na motor. Kasi ito kasi 2-cylinder siya guys, pero iba yung pagkakagawa ng QJ motor sa engine na to. Kaya ito yung pinaka nagustuhan ko dito sa motor na to, yung niya, yung engine. Medyo marami sasakyan niya. Yan, anong araw ba ngayon? Wednesday pa lang ngayon mukhang maraming umuwi ngayon. So yun guys, regarding naman sa suspension niya, okay naman yung suspension niya. Given na kasi na medyo matigas kasi yung suspension na ito Wait lang Kasi nga naked nga itong naked sports siya na medyo may pagka-retro siya konti dahil yung headlight niya sa harap. Ganito yung mga style ng mga NB Agusta So siguro dun kinuha ng QJ yung concept ng itsura na itong SRK. Pero yung SRK kasi iisa lang na ito, iisa lang yung headlight, iisa lang din yung body. So tingin ko kasi pag sinabi mo ng SRK, parehas sila ng LCD screen katulad ng SRK 600. Meron na ba SRK 1000? Hindi ko sure kung meron ng SRK 1000 guys. Kung meron, edi meron. Kung wala, edi antayin natin magkaroon. Review rin natin yun. Swerte kong vlogger
dahil nakakagamit tayo ng mga big bike katulad nito. Siyempre nangyayarang tayo, di ba? Actually galing yung motor ni Juan to guys. After niya kasi i-review, yun yung sinabi ko na sa mga previous vlog ko. After ko ma-review itong after niya ma-review yung mga motor na ginagamit niya from QJ's, Motomorini, Bristol, ako naman yung gumagamit, ako naman nagbabalik. So bago ko ibalik yung motor, nire-review ko na siya, vlog ko na siya para bago ko ibalik, para may content tayo, para meron kayo pinapanood, di ba? Kaya huwag mo kalimutan mag-follow tsaka mag-subscribe sa ating mga channel sa sa YouTube. Road to 4K subscribers na tayo dun eh. Ay naku, talaga naman tong nasa tama na ito, biglang likutong basta para take ko na Ninja 400 oh. Wala siyang camera pero sa tingin ko vlogger din to eh. Parak. Tama ba? Sorry, hindi ko na napansin. Sheesh, medyo ma-vibrate lang dito. Ayan. Medyo nag-ano na yung kamay ko. Medyo naman hid na yung kamay ko dito sa kakanan dahil sa vibration. Pero hindi siya ganun ka-vibration katulad sa mga ginamit natin 400cc noon. Iba yung pagka ano na ito eh, pagkagawa ng engine nito. Gusto ko yung engine nito guys dahil ang ganda na tunog niya, tsaka smooth yung engine. Ayun o, pakinggan nyo, smooth lang o. Smooth na smooth. Ngayon dadali na natin to sa QJ. Ayun, magpapasalamat ako sa QJ Motors dahil nakagamit tayo ng ganitong motor. Sa susunod guys, hindi na tayo sa susunod guys, mangyayaram na talaga ako ng motor sa QJ for review na talaga. Yung personal na hiram ko na talaga para marami tayong content sa mga motor na gagamitin ko pag nanghiram ako ng motor sa QJ. So bukas na kaya yun, ngayon lang bumiyahin ng ganitong oras umaga. Medyo labak dito dito mo maganda naman yung suspension niya, medyo matigas lang talaga siya. Sige po. Ayun o, pakinggan nyo yun. Ang ganda talaga ng tunog ng ano niya. Naka-engage yung pan nyo. Ang ganda ng tunog ng engine niya kahit stock pipe lang. Iba talaga kapag naka big bike kayo, no? Kagandahan lang kasi sa naka big bike guys, so mabilis ka makakarating sa pupuntahan mo. Yung tipong taga Bulacan ka pero magtatrabaho ka sa Quezon City or meron kang nilalakad sa Quezon City, tapos pang ride din, diba? Kaya yun yung advantage ng naka big bike compare sa mga lower cc na motor. Sa mga lower cc na motor, lamang sila sa mga singitan, sa patitiran, din sila lamang. Yung mga lower cc katulad yung ADZ 160. So malapit na tayo, dito na tayo sa Caloocan. Pabiyahin na rin tayo papunta ng Salud. Magbabas na lang ako. Tapos tatawid na lang ako sa sa kabila, sa Centris.
Last ride kay SRK 400. Sana guys no, may natutunan kayo or syempre nag-enjoy kayo sa video natin na to. ADV ba to? ADV 160 na ano, nilowered. Akala ko yung XADV ng ano, ng Bristol. Ganda rin nun no, kamukha ng ano, ng ADV. Babalik na natin si SRK 400. Baba pa ng ano na ito, todo 2,493 pa lang yung ano, tinatakbo. Woo! Ayoko tumingin dyan, nakakatempt. Shoutout Bristol. Ito na pala tayo. Sunray. Yun, ayun, si SRK 600 eh. Ito. Babalik lang.